Yun, napagana na rin. Tuwan-tuwa yung mga tilapia natin, oh. Diyan sila, oh. Sinasambot nila yung hangin galing sa air pump. Okay, gulat pa. Nagkakape. Yan, mga kabakyard. Kapispan, yan. Ito, dumating na yung ating in-order na air pump. Ang presyo nito, 320 kasama na ang shipping fee. 321 dapat. Kulang yung nadala natin ng pera. Naburaot pa yung rider. 320 lang. 321 dapat. Ito, water pump. Air pump. Gagamitin natin sa ating fish pond. Wala tayong setup ngayon dun sa ating concrete pond. Tama-tama. Nagtatanim-tanim din ako kanina. Dumating na yung ating solar air pump. Nasira na kasi yung isang air pump natin na di kuryente. Kaya ito, nag-order tayo ng air pump. Buksan na natin. Ay, tara na! Let's go! Baka makita yung mo sa camera. Ha? Yes, excited na ng ating bugoys. Bugoys. Yan, o. Ganda ng pagkakasil. Maganda yung makuha natin. Pakinabangan natin ng matagal-tagal. Pakinabangan ng ating 1,000 tilapia. Ganito lang ba kalaki to? Ha? Ganyan lang pala kalaki ang kanyang lagayan. Yan. Oops. Ikaw magsalita. Ha? Yan. Yan! Wow! Galing, no? Yun, ito yung pinaka-pump niya. Tapos may hose. May kasama na rin siyang isang ito lang ito. airstone. Piston lang na to. Yan yung kanyang panel. Yan, panel. Ito panel, nice. Meron na siyang airstone. At saka hose. Ito yung pinaka-pump niya. Saan natin? Bali 10 watts ito mga kabakyard. 10 watts na solar powered. Ito yung tayo. Dugtong muna natin. Ito yung dungtong tayo. Ito yung tayo, trama. Sa angas to. Angas, ito yung hose niya. Maganda pala yung hose nito. Malambot. Rubber siya. Ito yung mainan. Buksan natin. Sige. Sabay na natin. Tigas. Makunat. Yan! Angas! Sobrang angas. Tapos, Lagay. may lalagay. Yan. Dito. Yeah, dyan na. Kailangan siguro buksan. Dahil, pag siya kakalagay, pwede isuot. Kaya. Tay. Yan. Tapos, lagyan natin. Ito. Yan. Ito ay may USB. Ito yung charger. Sa mga charger. Charger. Ito is jack sa atin. Sa push band. Ayan, dumating na yan. Good sana ito para tumagal. Tatay, buksan mo to, gano'n mo to. Hali. Kailangan pa ba tayo dyan? Para may kulang na piyesa. Ito. Ay, ganun. Okay. Kala ko kulang. Ito pala siya, USB sa USB. Para ayaw pumasok. Tama ba? Naman, di ba ako naman ito bari? Ano bari Yun. pa yun? Patingin tayo.
Okay, na-set up na natin. Set na natin. Kailangan ko lang makita ay kung mayroon siyang switch. Switch. Ito pala kay Marcel. Barbell. Hindi ko makita yung switch niya. Yan, ito naman. Pero ilalagay na natin sa ating pan. Ito yan po. Yan man. Ito yan o. Okay, tayo na. Okay na. Set up ko lang tapos tingnan natin mamaya. At yan mga kapispan, napagana na rin natin. Pinupuntahan talaga ng mga isda at kumukuha sila ng hangin doon sa pump. Kaya lang ito, yung solar panel niya, hindi ko siya mapagana kaganina. Kinokonekta ko dito yung hose. Hindi gumana. Pero susubukan ko pa rin sa kapag maganda yung araw kasi makulimlim ang panahon eh. Yan. Dahil iniisip ko kung rekta dito, wala naman siyang battery. Walang battery. Kaya ang ginawa ko, sinubukan ko dito sa charger ng cellphone. Yan. Eh gumana naman siya. Dahil ano naman to eh, 3 watts. 3 volts. Parang battery lang din yung katumbas nung labas niya dahil ano na siya, tawag dito, transformer na maliit. 3 volts ng labas niyan. Ayun. Gumana siya. Kaya ito ngayon, gumagana na. Ganda ng hangin niya. Palibasa nga naka-airstone. Sinabit ko siya dito. Tapos nag-extend na lang ako ng isang hose. Yung pang level hose. Dahil naiklian ako dito sa hose niya na dati. Ayan. Tapos habang naghihintay ako dyan kaganina sa pagdating niya, ayan, gumagawa ako nito. Yung mga pot. Nakasabit lang siya. Ayun o. Ito ay pako. Iba, hindi ko pa nalalagyan. Subukan ko lagyan ng ibang gulay. Kung uobra, yung ganyan sistema dito. Ayun o, wala pang laman. Tapos ito, meron siya kangkong. Ilagyan ko ng kangkong. Kanina, medyo nalanta siya dahil kinuha ko lang sa palayan. Kinagat ng mga isda yung dahon. Pero maganda rito kung sakasakali yung upland kangkong dahil pataas yung mga suloy nun. Pero maganda na rin yan, pagkain na rin ng isda. Pero kung sa sunod, makakuha ko ng similya ng upland na kangkong, palitan ko yan. Doon sa kabila, yung ano rin, pako. Mahilig kasi na kami kumain ng pako. Ayan ay mahilig. Ang gusto ng mga pako sa mga tubig. Ito, pako din. Ito, pako, lanta. Pero ang pako naman madaling mabuhay yan. Lagyan ko rin siya ng isang maliit. Pero buhay ang puno niya, nayapak-yapakan lang dun sa daanan. Yan. Dagdagan ko pa yan sa bawat steel bar. Tulad noon, may isa, bali 3 pang mailalagay ko sa area na yan. Subukan kung makabuhay tayo ng halaman sa ganitong sistema. Itong kongkong siguradong buhay ito eh. Tsaka itong pako dahil sa matutubig yan nabubuhay. Sa sunod, testingan natin yung ibang halaman. Wala lang akong available na makuha na similya. Kangkong at pako pa lang. May tanim kasi ako ng mga pako at binigyan ako ng katrabaho ko dati. Ng puno na yan ng mga pako. Meron pa walang laman. Nilalapitan na ng mga isda yung bago na natin nalagay na air pump. Na sila oh. Ayos na ayos. Pagka umaga kasi nakikita ko yan na umaangat sila sa tubig. Kumukuha sila ng hangin kaya yung gusto kong kinuhanan ko ng air pump. Dahil sabi nga rin ng iba yung paglalagay ng water lily ay nakakagaw ng oxygen ng isda.
Kaya ang utay-utay ang ginagawa ko dyan, naglagay nga tayo ng mga pot na yan. Para kung sakasakali, babawasan ko yan o kaya tuluyan ko na tatanggalin yung mga water lily. Kumbaga wala naman tayong benepisyo dyan. Ano lang, pampaganda lang siya tingnan. Pero kung ang nakalagay dyan mga kangkong o kaya yung ganyan mga pako, yung mga namumunga na gulay, ay may pakinabang din tayo dyan. You know. Tingnan ko rin kung mare-repair ko pa yung isang air pump na nauna na natin na ginamit na nasira na siya. Yung sa mga susunod, tingnan natin, makikita natin kung mabubuhay yung mga halaman na yan. At kapag nakadagdag na tayo ng iba pang halaman. Ayos, gustong gusto ng mga tilapia. At hanggang dito na lang ang ating video mga ka-backyard, ka-concrete pond. At kung napadaan sa wall nito sa ang video na ito at kung nakasubok na kayo maglagay ng water lily sa fish pond, ay pakibigyan naman ako ng feedback kung nakakatulong ba. Maraming salamat.